We're back. So, purihin ang Panginoon. This is Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. So, today is Friday. Ito po ang ating Friday online Bible study. At inyong tagapagturo na ginagamit ng Panginoon, Pastor June Cortez. So, hindi po ako ang bida. Ang bida po ay ang Panginoong Jesus. Tayo ay kasangkapan, alipin tayo ng kanyang pag-ibig at ang tinatas po natin ang ating Panginoong Jesus na siyang nagbigay ng buhay para sa atin. He died on the cross and He rose again from the dead so that He can give us eternal life sa second life natin. We will live forever with Him and forever and ever hindi na tayo mamamatay. So, purihin ang Panginoon. Welcome everyone. God bless you all mga kapatid. At start na po tayo. Habang wala pa yung mga kapatid, start tayo. So, purihin ang Panginoon. Ito po ay ibang mga kapatid nasa church nga pala at meron kaming overnight prayer meeting pero division of labor. Dito naman tayo sa pangaral na salita ng Diyos habang sila naman nagpe-pray doon sa amin pong bahay sa church. So tuloy po tayo sa ating pong pag-aaral sa subject na spiritual warfare. At sa ilalim ng spiritual warfare na subject natin ay napakarami na po tayo na pagtalakay about spiritual warfare and deliverance. Ano po? At I pray na kayo ay marurunong na pagdating sa spiritual warfare at saka sa deliverance. Nabihira kasi po yung nagtuturo nitong spiritual warfare. Nakakalungkot yung ibang mga church denomination, hindi rin tinatanggap itong mga ganitong katuruan. At hindi nila binibigyan pansin. Samantalang ito po isa sa pinakamahalagang pag-aral natin. Kasi whether you believe it or not, and whether you like it or not, you are soldiers of Christ. Okay? Isa sa mga meaning na nahukay pa natin sa baol ni Lola, yung lumang-lumang kahulugan ng salitang Christians, from the Greek word Christianos. Two words po yan. From Christos at saka plus Ianos. Christos means Christ. Ianos, I-A-N-O-S, means servants or soldiers of Christ. Okay, so ang ibig sabihin, pag ikaw ay Kristiyano, you are servant of Christ or soldier of Christ. Kristiyanos, plural, singular, Kristiyano. Parang hawig sa Tagalog, Greek word po yun. Christos Ianos, Kristiyanos, soldiers or servants of Christ. Kaya ang mga sundalo ng Diyos ay lahat ng sundalo tinitrain sa pakikipagbaka. At ito hindi, sabi nga sa Ephesians chapter 6 verse 12, ang pakikipaglaban, pakikipagbaka natin ay hindi laban sa kapwa-tao, Hindi kagaya ng warfare na nagaganap between Russia and Ukraine, na sila pareho tao naglalabanan. Well, sa spiritual warfare, hindi po tayo magkakaaway, hindi tayo magkakagalit, Kahit yung mga taong gumagawa ng masama sa inyo, tinuusig kayo, Sila po ay biktima rin ng ginagawang panluloko o paggagamit ng diablo. Sometimes to attack us, ginagamit ang best friend, kapatid sa Panginoon, at misay kamag-anak. So, dapat aware po tayo na sila ay nakakaawa. Victim din sila, hindi sila aware. Magalit, mag-isip ng pagganti, mag-isip tayo ng habag, kaawaan, at patawarin natin sila. At ibigin sila, ipag-pray na sila man ay maliwanagan. Sabi nga ng Panginoong Jesus by this shall all men know that you are my disciples if you love one another. Okay. Yan ang palatandaan. Mark, isa sa mga
mismong mark ng pagiging alagad ng Panginoong Hesus, no? Mapagpatawad, umiibig, no? At lumilimot sa mga masamang ginawa ng mga taong ginamit ng kaaway. Sabi sa Ephesians chapter 6 verse 12, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, powers, rulers of the darkness of this world, and wicked spirit in high places. Okay. Apat na klaseng mga hukbo na spirit yan. Whether they are demons or fallen angels, kung ano man sila. Siguro combination ng dalawa. Iba kasi ang demons, ibang fallen angels. Ano po, natalakay natin mga nakaraang panahon. So, maaari combine sila, no? Meron ground level na labanan at meron ding heavenly, merong war in the heavenlies. At tinalakay natin last week, ano? Yung sa Daniel chapter 10. Yung territorial spirits. Okay, now punta po tayo dito sa untitled po nitong ating paksa sa ilalim ng spiritual warfare ay 3 powerful spiritual drone bomb. Mukhang unique yung title natin. 3 powerful spiritual drone bomb. Ano? 3 makapangyarihang powerful na spiritual na drone bomb. Ano ba yung drone bomb? Ano? At ano itong 3 klaseng makapangyarihang drone bomb? Alam niyo yung drone bomb, ito ay pinapaandar ng ng machine, ano? Isineset lang 'yan tapos paandarin na yung drone. Alam niyo yung drone, nagsimula yan yung merong camera. No, yung mga professional photographer at dati mga professional na gumagamit ngayon kahit sino gumagamit niyan, kahit yung mga photographer nila sa cellphone. May nagmura na kasi, may maliliit na drone, pinalilipad na may camera sa taas, no? Tapos nakukunan yung ibaba, nakala mo yung nakasakay ka sa helicopter na kinunan mo yung ibaba, no? Kita mo yung overview, lumilipad yan, no? So marami nang gumagamit niya ngayon. Merong maliit lang yan, mumurahin, merong malaki, at ay mamahalit, heavy duty. Ngayon, ang military force ay gumawa ng panlaban na machine na yun nga, drone ang ginagamit, drone. No? Lumilipad nila para helicopter, mga maliit lang siya, no? Tapos pinalilipad yun. Pero I think ang drone ng malalaki, ng military, no? Drone ng Ukraine, malalaki kasi ang carrier sila ng malalaki rin bomba. No, I'm not sure kung anong size sila. Na imamusta ko, maliit, pang nga lang pala yung pang camera. Siguro malaking drone, Kasi mabigat yung bomba eh. No? At napakabilis po yung pagsigalpot ng ng bomba ng drone. Carrier sila, binubuhat nila yung bomb, tapos binabagsak doon sa target. Nakikita naman sa monitor ng mga sundalo yung tatargetin, then i-release nila yung bomb na carry, dala-dala ng drone na umiikot sa taas yun, lumilipad na parang helicopter. No? At gumawa sila ng napakaraming ganyan. Ang Russia, meron din ganyan. Lalo na Amerika, meron ganyan. Pero hindi pa nagagamit, nagsusupply ang Amerika ng weapons sa Ukraine. Pero ang Ukraine ay gamit na gamit nila yan. At pag-usapan natin yan, yung tungkol sa gera between Russia and Ukraine. Sandali, Pero manalangin muna tayo. Okay? Heavenly Father, once again, we pray, we ask you to anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation upang maintindihan po namin ang malalim na bagay na nagmumula sa iyo. Maraming salamat. Thank you, Holy Spirit, our teacher. Lord, touch our hearts, Lord, and fill our hearts with faith coming from the Word of God. Fill our hearts, Lord, with revelation knowledge. And fill us, anoint us, clothe us, cover us with your presence, with your anointing,
and cover us also with your precious blood to protect us against all the attacks of the enemies. Maraming salamat. We are winners. We are more than conquerors. And Lord, gamitin namin itong spiritual drone bomb na ito laban sa kaaway kay Satanas at sa mga hukbo niya. In the name of Jesus, He who is in us is greater than he who is in the world. In Jesus' mighty name, Amen. Okay, tuloy po tayo. So, ito pong paksa natin, ano itong spiritual drone bomb na ito? Okay, mamaya, ate pong, nandiyan yan sa title, kaya makikita nyo na tatlo yan na gagamitin natin sa spiritual warfare. No? Yung tatlo niya. Ang kagaya niya, spiritual drone bomb. No? Bakit? Kasi ang drone, walang tao yan sa taas. No? Kaya kahit pasabugin nila yan, walang mamamatay. Hindi kagaya ng World War II na yung mga eroplano, doon nanggagaling ang bomba, at pag na-target yung carrier ng bomb na fighter plane, sabog yung piloto sa eroplano. At ang mga Japanese na warplane, yung mga kamikaze, suicide yan. At para mapasabog yung mga malaking barko na carrier, no? Nagdadala sila ng mga eroplano at mga weapons para mapasabog nagsusisad yung mga Japanese na na kamikaze at tinutumbok yung mga warship, sabog din sila, nagpapakamatay na. Yan yung gera ng araw. Ngayon, wala nang ganyan na pag gusto pasabugin yung kampo ng kaaway o yung target, ang usong ginagamit ngayon, ang latest modern warfare ay drone bomb. Ngayon, kaya nga nagulat si Putin, no? Dahil nalalagas yung kanyang mga sundalo. Ngayon, nagulat siya, akala niya ganun kadali na makalaban yung dating kasamahan ng Ukraine. Isa dati yan humiwalay. Ayaw na ng Ukraine ng communism kaso hinahabol ni Putin. At nagalit siya. Ngayon, kasi itong Ukraine ay gusto mag-member ng NATO. Kaya nagalit si Putin. Yung kasing Soviet Union, yung unity ng iba-ibang bahagi ng Russia na dinisolve yan. No? Nagkaroon ng agreement na basta walang pakialaman sa teritoryo. At yung sa amin, sa inyo. Itong NATO, kanila ito. Ngayon, ang nangyari, itong Ukraine, kanila yan kapatid nila yan gusto magmiyembro ng NATO, kaya nagalit si Putin, gusto mabawi, at akala naman niya, ganun kasimple lang niya kanyang i-invade ulit ang Ukraine, kaso hindi na, marunong natuto na Ukraine palaban. In fact, nananalo ang Ukraine laban sa Russia dahil naubos na sundalo ng Russia. At isa pa, inventor din itong creative itong Ukraine pala. Nakagawa sila ng machine na parang robot na high-powered na mga kanyon, na bumubuga ng balay na walang tao, by computer lang. At humanga ang Amerika sa invention nilang yun. At very accurate. At nadidetect nila kung panlaban yung sa aeroplano, kung yung aeroplano ay kalaban o hindi, nadidetect. So may mga ganyang weapon na sila mismo inimbento. Ang dami nilang ginawa na drone carrier ng bomb. So sabog ng sabog yung mga kalaban. Alam niya ng mga sundalo ni Putin, kaya yan ang iniiwasan nila. Ngayon, nung nalagas yung mga sundalo ni Putin, si Putin, naisipan niya na humingi ng tulong sa North Korea at nag-hire, binayaran niya na kung pwede magpadala ng mga sundalo from North Korea at binabayaran ng Russia yan. At nakakatipid pa si Putin kasi kung mamatay yung mga Korean soldier,
walang mga benefits masyado na walang benefits, hindi kagaya pag namatayan ng sundalo na citizen ng Russia maraming mga benefits sila dyan. Dito, mamatay o hindi yung mga North Korean soldiers, wala masyado pang nagutas si Putin na support. Basta binayaran yan na malaki halaga sa communist na North Korea. No? Ang problema, nasa ilang ba yung pinadalang 10,000 soldiers yata yun. I'm not sure mga kapatid kung 10,000 soldiers yun from North Korea. Ang problema, itong mga North Korea na ito, hindi sanay sa mismong sabakan sa gera, sa combat, hindi sila well trained. Nandun lang sila sa North Korea, hindi sila sanay sa actual. Tapos, hindi sila aware at sanay, ignorante sila sa mga high technology na weapon ng Ukraine. Kaya pag dumating yung mga drone, nakatingin lang sila. Kaya natatarget sila, ang daming namatay, naubos po yung mga sundalo ayos sa napakinggan ko news. At malungkot, umiiyak daw yung leader ng North Korea. At pinarangalan yung mga namatay, napakarami namatay, naubos. Kasi nga, ignorante, at may balita pa na nung first time na nakahawak yung mga sundalo ng cellphone. At sila takang-taka at excited, naggumamit ng cellphone. Kaya ang balita nga, imbis na makipaggera, nagsiselfone yung mga sundalo. Kaya natatarget lalo sila. Yung mga ganyang mga, kumbaga sa mga sundalo nila, hindi well trained sa actual combat. At sinauna pa rin yung training nila, pati weapons. Kaya ubos. Kaya ubos sila. Kaya nakakaawa yung mga sundalo na yan. Yung mga citizen ng North Korea, marami nang gustong umalis Ayaw na nila pumilis kaso binabantayan sila, walang makakatakas. Nababalita tayo na nag-defect nga, mga lumabas na meron nakalusot, mga nakatakas. Delikado yung mga ganon. Okay, so as for that story, ngayon, yun yung sinasabi ko, yung effective, yung drone bomb, na walang tao, umaandar, pero sumasabog yung kalaban. May nag-ooperate niya, nasa ibaba, minomonitor lang. Pero nagpapasabog yung machine na nasa taas. At kung kailang gusto pasabugin, i-click lang nila doon sa nare-release yung bomb. Nag-ooperate yung mga sundalo sa ibaba. Walang kapawis-pawis. walang panganib. Yan ang drone bomb. So, itong ating pinag-aaralan na ito, ay, ang kahawig nito ay yung drone bomb na hindi mo kailangan magbigay ng effort sa labanan, Relax ka lang, basta gamitin mo itong tatlong spiritual drone bomb na ito, makatitiyak ka ng tagumpay sa spiritual warfare. Okay? Kasi hindi ikaw ang gumagawa. Pwede mong schedule ito kung kailan mo gustong gawin. Ikaw ang operator. Pero, ang magpapasabog niyan ay ang ating Diyos. Tandaan sinabi ng Panginoon, the battle is of the Lord and victory is yours. Okay. Tinuturo lang sa atin ng Panginoon yung principle, then bahala na sila. Pag ginamit natin itong principle na ito, para itong mga buton ng drone bomb na all you have to do is pindutin mo lang. At sasabog na. Dito, pag ginamit natin ito, tatlong powerful spiritual drone bomb, all we have to do is schedule lang natin. Gawin mo lang. At bahala na ang Panginoon. Magpasabog sa kuta ng kalaban. Okay. So, ganyan po yan. At kagaya ng drone bomb,
nasa aerial yan, nasa taas, ano? Nasa taas yan. Then, tinatarget, mabilis ang travel ng missiles yan, eh. Yung bomba, ang bilis yan, eh. No? Hindi ko lang natandaan yung exact na bilis niyan. No? Basta mabilis yan at bullseye sa target. Okay. So, ganun din naman, itong tatlong ito ay effective ito, very effective at bullseye sa target ito. Itong tatlong ito. Now, ano itong tatlong ito? Ito yung proclaim, number 1, proclaim, number 2, praise, number 3, prayer. Okay. Basahin natin ang ating talata patungkol po dyan. For this is what the Lord says, sing aloud with joy for Jacob, and be joyful with the chief of the nations. Proclaim, give praise, and say, Lord, save your people, the remnant of Israel. Sinabi po ito ng Panginoon sa Israel. No? At ang bayan ng Diyos ay tinuturuan ng Panginoon kung paano na makipagbaka at kung paano tutugnin ng Diyos sa tamang paraan na kanilang iaakto o gagawin. No? Anong dapat nilang gawin? Kung gusto nilang manalo sa labanan, anong dapat nilang gawin? Kung gusto sila i-bless ng Panginoon. So may tinuro ang Panginoon sa Jeremiah 31 verse 7. No? Ulitin natin, basahin. For this is what the Lord says, sing aloud with joy for Jacob, and be joyful with the chief of the nations. Sing aloud with joy for Jacob. That is worship. No? Worship. Ngayon, ang kailangan lang natin ay pumasok tayo sa presence ng Diyos. During our worship time, dapat meron tayong naka-schedule na worship time. Mas maraming time, mas magaling. Si Daniel, 3 times a day kung mag-pray. 3 times a day kung mag-worship, mag-pray siya sa Panginoon. Ang mga Muslim, I think 5 times yata sila. Daig pa tayo, minsan. Sila nasa mali, tayo nasa tama. Minsan, ang Kristiyano nasa tama na tamad pang pumasok sa presence ng Diyos. Tapos magtataka, bakit ang dami-dami ng problema at bakit natatalo sa labanan? Gayong we are destined to win every battle. Dinistino na tayo ng Diyos sa tagumpay. Hindi ka dapat matalo. All you have to do is to use this spiritual drone bomb to destroy the enemies. Okay. Now, sabi dito, sing aloud with joy for Jacob and be joyful with the chief of the nation. Ito po ay nagre-represent ng ating worship in the presence of God. So all we have to do is to prepare ourselves for battle, enter into the presence of God, and begin to worship Him. Okay? At sabi, pag ikay mag-worship sa Panginoon, worship Him with joy. Rejoice in the presence of God. Huwag kang malulungkot kahit anong laki problema mo. Rejoice. Kontrahin mo yung feelings mo. No? Kung nalulungkot ang iyong damdamin o kung natatakot, we don't live. Hindi po tayo nabubuhay sa pakiramdam. Hindi tayo nabubuhay sa feelings. Hindi tayo nabubuhay sa emotion. No? Nabubuhay tayo sa pananampalataya. At sabi ng salita ng Diyos, we walk by faith and not by sight. Huwag kang madidistract sa labanang nakikita mo sa labas na wari bagang mukhang talunan ka na. Huwag kang madidistract o madidismaya kung dumami yung problema mo at parang bumibigat ang buhay mo. Huwag kang madidistract. Never give up. Never surrender. Don't quit. No? Pagka may labanan, just enter into the presence of God. Yan ang dapat natin gawin. Enter into the presence of God and begin to worship Him. Rejoice in His presence. Sabi nga ng salita ng Panginoon, in His presence, there is the fullness of joy. At umpisa natatakot ka, kinakaba ka, o nagpapanik ka, pero when you begin to worship God,
unti-unti mawawala yung magsusubside yung bigat sa emotion mo, yung fear, yung worries, yung doubt, at yung mga yung kalungkutan, unti-unti magsusubside until they all disappear. No? Begin to worship God. Rejoice in His presence. Sing aloud with joy. No? Yun ang sabi dito. Ngayon, when you are now in the presence of God, kapag ikay nasa presence ng Diyos, nandun na sikreto. Kung bakit magiging makapangyarihan ang tatlong spiritual drone bomb na ito. Ano-ano itong spiritual drone bomb na ito? Ang sabi dito, proclaim, give praise, and say, Lord, save your people. Ano yung say? Yun yung prayer. Prayer. Kasi sabi, say, Lord, save your people. Ibig sabihin, makipag-usap ka na sa Panginoon. So, itong tatlong ito, magagamit mo lang when you are in the presence of God. Magagamit mo na very effective, very powerful when you are in the presence of God. Why? Kasi when we are in the presence of God, He will anoint us with power. He will anoint our words that can destroy the enemy. He will anoint our whole being, empower us. He will clothe us with divine protection. He will cover us with His power. No? Yan yung sinabi ng Panginoon sa mga lagad. Humayo kayo bago siya bumalik sa langit. Go to all the world and preach the gospel to all nations. Baptize them in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Those who believe in Christ will be saved. Those who will not believe will be condemned. No? At sabi ni Jesus sa Luke, last chapter ng Luke, sabi ni Jesus, but wait, maghintay muna kayo sa Jerusalem until you receive the promise of the Father, until you be clothed with power from on high. Ano yung clothing of power from on high? That is the anointing of God, the presence of the Holy Spirit that will cover you, that will protect you. Sa isang salita, that is the armor of light na tinutukoy, I think sa Romans 12:13. Put on the armor of light. Bakit light? Because that light is the glory of God, the manifestation of God's presence and power upon your life. Okay, kaya tawag armor of light kasi that glory, the presence of God will cover to protect you. So yung mga prayerful, babad sa presence ng Diyos, babad sa salita ng Diyos, kumakapal po yung glory na nakalukob sa Kanya. Nabanggit ko na po yan, pinag-aral natin ang armor of God. Merong Kristiyano, manipis lang yung armor niya. Yung glory ng Diyos ay kukuti-kutitap na. Bakit? Kasi pabaya sa panalangin, hindi na nananalangin, tapos compromiser pa, gumagawa pa ng kasalanan, meron pang mga unconfessed sin, no? Nakikipaglaro pa sa salibutan at kay Satanas. Kaya ang nipis-nipis na yung covering niya. The more you expose yourself to the sins of the world, the more na numinipis yung anointing, yung covering ng Diyos sa iyo. Remember, yung sinabi ko po na pag-aaral natin, we receive two types of anointing. One is in us and one is on us or upon us, covering us. The anointing covering us will empower us against the enemy. The anointing covering us will empower us for ministration. When you minister to the people, to God's people, when you minister to the unbelievers, merong power ang iyong salita. Anointed ang mga words mo at may hikayat sila sa iyo. And people will be healed. There will be miracles. You can cast out demons kasi empowered ka by the anointing of God covering you. Yan yung anointing upon us. At yan ay for the benefit of other people, hindi yan pansarili. Okay? For ministration yan. Ngayon, yung anointing in us, yan naman yung for your own benefit. To develop Christ-likeness, to develop Christ-like character, and to bear fruit with the fruit of the Spirit. And what is that fruit? Christ-likeness. Yung fruit na yan, na mababasa natin sa Galatians chapter 5 verse
22 hanggang 23, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, goodness, temperance, faithfulness. Lahat ng yan po, yan yung character ni Christ, yan yung Christ-likeness. Therefore, the fruit of the Spirit is Christ-likeness. Magiging kahawig ka ni Jesus, at that is the purpose of that anointing in us, to help us to become like Jesus in His holiness and righteousness. Okay, maliwanag po ba? Now, yan, lahat ng yan, nakukuha natin when we immerse ourselves in the presence of God, enjoying His presence, worshiping Him in the Spirit and in truth. Now that you are in the presence of God, ito yung drone bomb number 1. Drone bomb number 1. Proclaim. Okay, to defeat the enemy at para pasabugin ang puta ng kalaban. Proclaim. Ano yung proclaim? Confess or declare. No? So yung proclaim is to confess, to declare the word of God or the promises of God. Hindi ka magdi-declare ng sarili mo. Hindi mo i-declare yung basta kung ano yung gusto mo maisipa i-declare. No? Ang i-declare mo, yung pangako ng Diyos. Limited tayo sa pangako ng Panginoon. Hanggang doon na i-declare natin. Kasi noong mga panahon 70s na uso yung teaching ng confession of faith or yung power of confession. Nako, napa-extreme. Lahat na kino-confess. In Jesus' name, akin yung sapatos niyan. In the name of Jesus, akin yung babae niyan. Magiging jowa ko yan. In the name of Jesus, akin yung position na yan. I claim it. Ako magiging manager ng kumpanya. Naku, ang nangyari, nagiging kasakiman. Kasakiman. Hindi po tayo mag-proclaim ng hindi word of God. Yan ang rules or law of faith. Proclaim the word of God. Meaning, proclaiming the promises of God. Hindi mo pwedeng, ang ating pag-proclaim or pag-declare ay inside the perimeter of God's promises. Hindi ka lalabas doon. Pag lumapas ka, nanganganib-ganib ka na, magiging kulto ka na. Kasi ang Christian Science, ang New Age movement, ay meron ding teaching, ginagaya nila ang power of confession. Ang difference nga lang, kino-confess nila yung greediness, kino-confess nila yung gusto nilang mangyari, thinking na meron silang power. At minsan, tinutulungan sila ng power, but it's not the power of God, but power of demons. Kaya minsan nangyayari nga rin. Pero ang effect, nagiging sakim, nagiging selfish, at nawawala sa kalooban ng Panginoon. So para hindi tayo mahaligaw at maging biblical ang ating practices at paniniwala, ginagawa natin ang pagpuproclaim, pagdideclare, pagko-confess ng salita ng Diyos o ng pangako ng Diyos. Kasi yun ang tinuro sa atin ng Panginoon sa Bible. Nasa Biblia ba yan? Yes, nasa Bible ito. In fact, si Jesus, pinakita niya sa Matthew chapter 4, pinractice niya ito, ginamit niya yung power ng confession, power ng declaration. He proclaimed the word of God. Saan nyo? Sa Matthew chapter 4, verse 1 hanggang 11. Remember, 3 times siya na tinukso ni Satanas sa wilderness. Ang isa doon, sabi, kung tunay ka, anak ng Diyos, gawin mo itong bato na maging tinapay. Tinetem si Jesus na gumawa ng miracle. Sinunod ba ni Jesus? Hindi. Ba't niya susundin? Si Satanas yun. Ang ginawa ni Jesus, ni-rebuke nga by using or by proclaiming the word of God. It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of the Father. Yan. 3 times siya tinukso. At lahat ng 3 times ng temptation, napagtagumpayan niya. At bandang huli, hindi nakatagal si Satanas,
pansamantala, umalis, natakot, na rebuke. And then, sa Matthew chapter 4 verse 11, dumating ang mga angels, nagtagumpay si Jesus at pinaglingkuran ng mga angels. Paano niya nagapit, natalo, napaalis, napatalsik si Satanas? By proclaiming the word of God. Sinasabi niya, it is written. Hindi siya sumagot ng opinion. At Satanas, opinion ko, ganito, hindi. It is written, laging Bible. So yan ay tinuturo sa atin ng Panginoon. To declare the promises of God, to declare the word of God. Dahil takot si Satanas sa word of God. Why? Because the word of God, according to Ephesians chapter 6 verse 17, is the sword of the Spirit. Pag yan ay dumaan na sa iyong bibig, mula sa iyong puso, sinampalatayanan ng pangako ng Diyos, then release it with your mouth by proclaiming it, declaring it, confessing it, in the presence of God, in the presence of the enemies, that words that will come out of your mouth will become anointed word that can destroy the enemy. Maliwanag po ba? Yes, there is power in our words. Ang mga tao talaga, by nature, may power ang words ng tao, whether you're a Christian or not. Whether you believe it or not, there is power in our words. Ang problema, hindi alam ng iba, nagagamit ang power ng words to curse other people. Sinabihan na tayo ng Panginoon, do not curse those people who persecute you, do not curse them, but rather bless them. Baligtad, moving in the opposite spirit to bless your enemies, to pray for them, at pakainin sila. Okay, tayong mga anak ng Diyos, tayong mga tagalangit, hindi po tayo taga-sumpa, tayo taga-bless ng mga tao. Just like Jesus. Amen. Okay, so now, yun ang i-declare natin, the Word of God. Sabi ko nga, whether you know it or not, whether you're a Christian or not, or atheist, there is power in your tongue. Bakit? Kasi yan ang sinabi sa Bible. Proverbs 18 verse 21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Ang kapangyarihan ay nasa dila ng tao. Buhay at kamatayan, nasa kapangyarihan dila ng tao. When you speak death, you speak cursing words, you speak death. When you speak life, you speak the word of God, you speak blessing. No? Pero tinuturuan tayo ng Panginoon, speak blessings, not cursing, not curses. Kaya sinabi, na anuman natin sabihin, mangyayari. Sa umpisa mukhang hindi, pero time will come, it will manifest. Bakit ganon ang tao? Kasi ang tao, nilikha ng Diyos, although we are not God, but according to the Bible, Genesis chapter 1, verse 26 and 27, when God created man, He created him, male and female, He created them, man and woman, in the image of God, according to His likeness. So, nilikha ng Diyos ang tao, nakawangis niya. Kaya may nakuha tayo sa Diyos yung pagiging creative natin, galing sa Diyos yan. Humanap ka ng unggoy o ng anumang hayop, sa lahat ng creatures, nilikha ng Diyos, tao lang may creative ability. Sila mga by instinct lang sila. Ibon, nakakagawa ng pugad kasi binigyan sila ng Diyos ng instinct na gumawa ng pugad to take care of their chicks. Ganyan. Pero tayong tao, may creative ability tayo. Kita nyo, nakakagawa ang tao ng mga drone bomb, airplane, mga kaso nagagamit ang karunungan ng tao sa kasamaan sa paggawa ng weapons for war. No? Kung gagamitin positive ang ating karunungan, we can create good things para sa ating civilization. Yun na nga, si Thomas Edison lumikha ng ilaw, di ba? Sino pa yun? Alexander Graham Bell, lumikha ng telepono na makakausap yung nasa kabilang bansa, nasa kabilang dagat. You know?
Marami. May creative ability, may talent. No? Ang mga artist, nakakapag-paint. Mga sculpture, nakakalikha ng mga larawan. Mga creative ability na yan, pinamana sa atin ng Diyos. Blessing yan sa atin. Kasi nilikha niya tayo, kamukha niya in His image and likeness. But, huwag niyo kalilimutan, we are not God. Okay? We are not God. Pero, nakuha natin yung creative ability. Bagya. Ano pa nakuha natin? Yung power in our mouth, in our tongue. Diba ang Diyos nung nilikha niya ang lahat, ang buong universe, He created everything by the power of His words. Genesis chapter 1, sabi, dinideklara pa, let there be light, and there was light. Let there be world, and there was world. Ano mang gusto niyang mangyari, tinatawag niya, dinideklara niya. At yan, tinuturo sa atin ng Panginoon bilang mga anak ng Diyos. Natawagin natin yung mga bagay na gusto nating mangyari. Ano ba gusto mong mangyari? To bless you. Di tawagin mo yung blessing. Anong gusto mong mangyari? Gumaling sa sakit. Di tawagin mo ang healing. Huwag mong tatawagin yung sakit. Tawagin mo yung kagalingan sa sakit. Yes, ay nung nagkasakit yung neuropathy, hindi ako makalakad for almost 3 months. Hirap ako maglakad, may tungkod ako. Binubuhat na halos ako para makarating sa pulpit. Ano? Remember those days. Kailan lang naman yun. No? Pero looking on ng Panginoon, I will heal you and I will restore your strength. Pinanghawakan ko na. I-declare ko yung Isaiah 53, Jesus took my sicknesses and carried all my diseases, and by His wounds I am healed. Dineclare ko yung Romans chapter 8, verse 2, For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. Ay naintindihan ko kasi yung Romans 8:2, meron akong revelation from the Lord dyan, na the law, sakop ng the law of the Spirit of life in Christ Jesus ay eternal life, no, long life, good health, healing, prosperity, success, victory, angelic health, ano pa, blessing. Yan ang under ng ng Lord, the Spirit of life in Christ Jesus. The goodness of the Lord, the presence of God is there. Sa other side naman, the law of sin and death, nandyan ang presence ng demonyo, ni Satanas, nandyan ang sakit, karamdaman, poverty, failure, death, defeat, curses, lahat nandyan. The presence of demonic spirits. Kaya magkalaban yan. At sabi sa Bible, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. Dinideclare ko lagi araw-araw, at after 1 week, I was healed. Nakakalakad na ako. That's the power of proclaiming the Word of God. Power of confessing, declaring the promises of God. See? Ano sabi sa Job 22 verse 28? Job 22:28. You will also declare a thing and it will be established for you. So light will shine on your ways. See? Ang linaw niya. Sabi nung isang napakinggan ko kanina sa YouTube na Amerikano, sa Bible, nandun yung power ng confession. Unbiblical yan, unscriptural yan. Maghanap kayo, basahin nyo sa Bible, wala niyan. Sabi, nag-comment ako doon sa Amerikano. Sabi niya, search the scripture. Sabi ko, yes sir, you better search the scripture. Because it's in the scripture. The power of tongue, the power of confession, nasa scripture yan. At binigay ko itong mga talatang ito. Sana mabasa niya at matutunan niya. He is very ignorant sa kapangyarihan ng Diyos. Why? Kasi na-train siya sa paraan at paniniwala ng mga cessationist believers. Cessationist believers are Christians, pero the difference is hindi sila naniniwala na active pa ang Holy Spirit to give gifts, to empower His people, and to demonstrate the power of the kingdom of God. At makapag-manifest siya sa body of Christ. Hindi sila naniniwala diyan. Sa kanila tapos na yan.
Pero hanapan mo ng scriptures, wala silang basihan, kundi haka-haka. Sasabihin lang nila, kasi buo na ang Bible. So what kung buo na ang Bible? Meron ba sinabi sa Bible, pagka nabuo ang Bible, mawawala na ang mga miracles, mawawala na ang gifts, mawawala ang power and manifestation of the Holy Spirit? Wala. Kahit 1,000 years ka magbasa at maghanap sa Bible, wala ka nakikita. In fact, baligtad nga eh. May mga scriptures nagsasabi sa Bible na continuous pa ang operation at gifts and power of the Holy Spirit. Ang isa nga sa 1 Corinthians chapter 1, verse 6 and 7, we have the testimony of Jesus na ano sabi, na kailanman hindi tayo papagkukulangin sa anumang kaloob. We will not lack for any gift hanggang sa si Jesus ay muling ma-reveal, mahayag. Hanggang sa si Jesus ay muling magpakita. Nagpakita na ba uli? Bumalik na ba si Jesus? Hindi pa. So meaning, continuous pa ang manifestation ng gifts and power ng Holy Spirit sa buhay ng mga mananampalataya. At ang makakaranas lang dyan, yung tumatanggap, yung naniniwala, yung wine-welcome ang Holy Spirit at ang kanyang manifestation and power. But to those who don't believe, sorry na lang, na-miss nyo ang pinakamahalaga. Isa sa pinakamahalagang blessing ng Diyos sa body of Christ. Okay, now, Mark 11:23, sabi ni Jesus, for assuredly I say to you, whoever says, sino magsabi sa bundok na ito, bundok ng problema, bundok ng sakit, bundok ng kahirapan, bundok ng kawalan, bundok ng kabiguan, pagkatalo, anumang bundok yan, bundok ng problema, sino man magsabi sa bundok na yan, be removed and be cast into the sea and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. One time binanggit ang believe, 3 times binanggit ang says, ang saying. See? Biblical. Sa 2 Corinthians chapter 4 verse 13, but having the same spirit of faith, according to what is written, I believe, therefore I spoke. Ako'y nanampalataya, kaya ako'y nagsalita. We also believe, therefore we also speak. Binanggit dito ang believe with your heart and confess with your mouth. See? So, totoo ang proclaiming the word of God. Totoo ang confessing, declaring the word of God. Romans chapter 10, verse 9 and 10. Paano tayo na born again? Paano tayo naligtas? Ito sabi, Romans chapter 10, verse 9 and 10. If you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe, ano sabi? If you confess with your mouth that Jesus is Lord, and believe in your heart, confess and believe that God raised him from the dead, you will be saved. Kita nyo? Confess with your mouth, believe with your heart. Verse 10, one believes with the heart, resulting in righteousness, and one confesses with the mouth, resulting in salvation. Dual ang effect. Magiging righteous ka, masasave ka, through believing with your heart and confessing with your mouth. Kaya tayo nakapasok sa kaharian ng Diyos sa same principle, to believe with your heart and confess with your mouth. Sino sasabihin mo, wala yan sa Bible? So, hindi lang sa salvation, powerful ang to believe and to confess the word of God, the promise of God. Kundi sa lahat ng pakikipagbaka, very powerful. You can destroy the enemies, you can destroy the works of the devil by declaring the promises of God, by declaring your victory, by declaring the word of God, the sword of the Spirit. Hatawin na natin siya. Tagain. Hatawin ang salita ng Diyos. Okay, so that is drone bomb number 1, the power of proclaiming the word of God. Pasok tayo sa drone number 2. Ayan na. Drone number 2 is praise, pagpupuri sa Panginoon. Tandaan nyo, powerful lang ang mga weapons nito when you are in the presence of God. Yung iba nagtataka, bet ilang beso, kinonfess, walang mangyari. Kasi wala ka sa presence of God. In the presence of God, there is the anointing and the power, the presence of God. Okay? So, number 2, binibilisan ko na po. Psalms chapter 8, verse 2.
out of the mouth of the babes and nursing infants, you have ordained strength because of your enemies, that you may silence the enemy and the avenger. Mula daw sa bibig ng mga sanggol at pasusuhing bata, mga babies, ay naglagay ang Panginoon, nag-ordain ang Panginoon ng kalakasan. Mula sa bibig ng mga sanggol, naglagay ang Diyos ng kalakasan. Ano yun? Dahil sa kalaban. Anong purpose ng kalakasan na nasa bibig ng mga sanggol? Sino yung sanggol? Tayo mga Kristiyano. And we must have childlike character para maging effective ang ating mga weapons. Have that childlike character. Maging bata, baby. Ano bang representasyon ng mga bata, baby? Cute. Tinawag ni Jesus, pinaupo ni Jesus isang bata at sabi ni Jesus, maliban na kayo maging humble na kagaya ng ganitong maliit na bata, sa anong paraan hindi kayo tatawaging dakila sa kaharian ng Diyos. So, pagiging childlike means pagiging humble. Pagiging childlike means pagiging madaling maniwala sa pangako. Easy to believe. Ganyan bata, pangakuan ako, panghahawakan yung pangako mo. Turuan mo ang bata, madaling matuto, teachable. Yan yung tinutukoy na maging baby, maging child tayo, childlike tayo sa harapan ng Panginoon. Easy to believe, easy to obey, humble in the spirit, have a childlike attitude. Positive po yan, maganda yun. Pero, kabaligtaran naman, yung childish attitude. Anong childish? Ay, masama po yan. Huwag ka magiging childish. Nagtatantrum yan pag hindi na pagbigyan. Pag hindi na sunod, naku, magmamaktol yan. Aalis na yan ng church. Pag hindi na pagbigyan, naku, magmamaktol yan. Lilipat yan sa ibang church. Yun naman ibang churches, ibang pastor, tanggap lang na tanggap. Pampadami raw ng miyembro eh. Diyan naman magwawala yan. Okay. So, iba yung childish, iba yung childlike. Ha? So, bilang mga tao na may childlike character, that is Christ-likeness, naglagay ang Diyos sa ating bibig ng kalakasan. Ano yung strength na yun sa bibig natin? Eto, malilinaw natin yan sa sinabi ni Jesus. Matthew 21 verse 16. Kinote ni Jesus yung Psalms chapter 8 verse 2, pero may pinalitan siyang word. Authorized ba siya magpalit? Yes, because He is God. Sabi ni Jesus ito, Matthew 21 verse 16. And said to him, do you hear what these are saying? No? Sabi kasi ng high priest, ng mga Pharisees, ng mga religious leaders, well, patahimikin mo mga alagad mo, napakaiingay. Inggit sila, inggit. Sabi ni Jesus, hindi niyo ba nabasa sa kasulatan? Hindi niyo ba narinig itong mga kasabihan nito? Do you hear what these are saying? And Jesus said to them, yes, have you never read? Hindi niyo ba nabasa sa manuscripts, sa kasulatan? Out of the mouths of the babes, kinote ni Jesus yung Psalm chapter 8 verse 2, out of the mouth of the babies and nursing infants, you have perfected praise. You have perfected praise. So, now, balikan natin yung Psalm chapter 8 verse 2 na inireveal na ni Jesus. Ano yung strength sa bibig ng mga mananampalataya with the Christ-like attitude? Ano yung strength na yon? Na nagbigay daw ang Diyos ng kalakasan sa mga musmos, sa mga mananampalataya. May power yung bibig nila. Na through their mouth, mayroong power ng kalakasan. Ano yung power ng kalakasan na nasa bibig ng mga mananampalataya? Tinukoy na ni Jesus, you have perfected praise. Meaning, when we begin to praise the Lord, the goodness of the Lord, God is ordaining strength in our mouth. Ang ating bibig ay lalabasan ng kalakasan, ng kapangyarihan, ng anointing ng Diyos
At kapag tayo ay nagpuri sa Diyos, hindi lang power na nakapangyayari yung ating mga word declaration, kundi when we release our praises to God, yung praises natin, yung papuri natin sa Panginoon ay mayroong kapangyarihan. Very powerful that can destroy the camps of the enemy, that can destroy the devil and all demonic spirit by the power of praising God. May strength. The more you praise God, the more you will become strong. Yun ang sikreto to become strong in the Lord. Always, always praise the Lord. Yan ang sinabi sa Psalm 80. You have ordained strength, no? Out of the mouth of the babies, you have ordained strength. Ano yung strength na nasa bibig ng mga bata? The power of praise. Now, the more you praise God, the more you will become strong in the Lord. The more you praise God, the more you will obtain victory. The more you will experience joy, victory, healing, the promises of God, magmamanifest sa buhay mo, and you will be blessed by God because there is strength, power in your mouth, and because of praising God every day. So when we praise God, the more we praise God, the more we will become strong and the more we will become victorious. Amen? Tandaan niyo yung si King Jehoshaphat, napag-aralan natin yan sa aklat ng Chronicles na lulusubi sila no, ng mga Moabites, Ammonites, at saka ng mga taga-bundok ng Seir, 3 tongpang malalakas, nagkampi-kampi to invade Judah. Ang King of Judah, si King Jehoshaphat, muntik na magpanik, pero nagpasimula siyang naisip niya na sa Panginoon siya. Tumawag at nanalangin siya. At nung siya nanalangin sa Panginoon, ang Panginoon ang ginawa niya sandigan ng kanyang kalakasan. At nung tumawag niya siya sa Panginoon, magbigay ang Diyos ng instruction na maglagay ng mga praises, worshipers sa unahan ng batalyon. Instead of archers, yung mga namamana nasa harapan ng batalyon, usually ganun mga mamamana yun nauna. Ang inuna ni King Jehoshaphat ay mga praisers, mga tagapagpuri, tagasamba sa Panginoon. At nung sila ay nagpupuri na sa Panginoon, kinonfuse ang Diyos sa mga kalaban at sila nagpatayan. No sweat. Walang kapagod-pagod. Pinatay nila yung mga sarili nilang double cards. Yung mga kakampila, sila nagpatayan. Hindi pa nakakarating sa army ng Judah, patay na lahat. Bakit? Because they began to praise the Lord. There is power in our praise. Okay, that is drum bomb number 2. And drum bomb number 3, the last, is prayer. Okay, what is prayer? Prayer is join forces with God. Ang prayer ay dialogue, two-way communication with God. Two-way communication. Meaning, you speak to God, and then, pause, be still. Hayaan mong makinig ka naman sa instruction na gagawin ng Diyos. Speak, talk to God from your heart. Then God will talk to you. Makinig ka. Magbibigay siya ng instruction. Magbibigay siya ng assurance of victory. Palalakasin ka niya. Be still and hear the voice of God while praying to God. So prayer is joint forces with God, imagine mo na maliit na bansa, kayang-kaya na malaking bansa, kayang-kaya ng China. Parang Pilipinas, liit lang ng bansa natin. Kaya-kaya lang tayo api-apihin at tapak-tapakan ng China. Ini-invade na nga yung territory, wala na tayong magawa. Pero, dahil meron tayong treaty, kakampi natin ang Amerika. Kapag ang Amerika, ang kumilos, the big brother ng Pilipinas, kakakabahan ang mga nang-aapi, ang nambubuli, sapagkat alam nila na merong mga weapons ang Amerika na hindi nila alam kung saan sila pupulutin. Alam niyo yung ang problema sa Russia,
Pinarada ni Putin yung kanilang nuklear, pinagpapahanga, no? At binobroadcast. Ganyan din ang attitude ng China at saka North Korea. Puro advertisement. Meron kami nuclear, no? Pinagyayabang. No actual combat na, niloloko pala ng mga gumagawa ng mga weapons ang Russia. Maraming mga bomba, walang laman. At yung kanilang mga tangke, ang daling pasubugin, ang daling nawasak, at walang proteksyon ang mga nasa loob ng tangke, sabog ng sabog pag tinamaan ng drone bomb. Imagine. Samantalang mga tangke ng US, yung mga bago, hindi mo basta kayang pasubugin. No? High-tech. Kaya sabog lahat yung mga ilang napakaraming mga tangke at mga fighter plane ang nawala ang Russia. Pilay na ang Russia. No? Naubos na. Kaya nga, nag-hire na lang pati sundalo nila, ubos na. Pati matatanda, pati bata, nire-recruit, no? By force. Hindi ka maaaring tumanggi. Nakakaawa sila. Nakakaawa yung mga bata. Magpapaalam, sabi nga ni Trump, naaawa ako sa mga Russian. Nakakaawa yung mga bata. Nire-recruit sa army by force. At sasabihin, bye mama, bye mama. Pagbalik na, patay na. May nabasa pa ako, pati matatanda eh. Nire-recruit sa army. Gano'n katotoo. Hanggang sa naubos na yung sundalo nila. Kaya ginawa ni Putin para makatipid. walang masyadong babayar mga benefits. Nag-hire sa North Korea. 10,000 yata yung pinapunta sa war zone sa Ukraine. Ubos. Umiiyak ang leader ng Russia. Ito yung ibig sabihin. Pag meron kang malaking bansang kakampi, Ukraine, binakapan ng NATO, ang NATO ay combination ng mga bansa, nagkaisa. Durog yung isang bansa. At ang China pala kawawa pala pag nag-World War III. Alam ko bakit? Napakaraming kalaban. Dahil sa kasakiman na gusto nilang kunin yung mga territories, yung mga dagat, nagagalit yung mga bansa. Ang Vietnam, ang Japan, gigil na gigil ang Japan, India, ang dami palang kalaban yan. Pag nag-World War, sama-sama, dudurugin. No? Kaya nahimasmasan sila. At pinagmamalaki ng mga weapons sila, pagdating sa actual combat, palpak pala. Yung quality ng US na weapons, naku, grabe. Pinagbuti talaga. So, purihin ang Panginoon. Pag meron kang kakamping malaking pwersa, panalo ka na. Yan ang prayer. Kakampi natin ang Diyos. At prayer is joint forces with God. Kaya sabi sa Romans chapter 8 verse 31, what then shall we say to these things? If God is for us, who is against us? Kaya masasabi natin ito kung ang Diyos sumasa atin, sinong laban sa atin? Sinong kakasa? Sinong mananalo laban sa atin? Diyos nga ang kakampi natin. May tatalo pa ba sa Diyos? Sabi sa 1 John chapter 4 verse 4, you are from God, little children, and have overcome them, because greater is He who is in you than he who is in the world. So, let's pray every day, every minute, every second. Kausapin ang Diyos at hayaan nyo ang Diyos magsalita sa. It's like breathing. Prayer is like breathing. Merong exhale, merong inhale. Papasok, merong palabas. Inhale, exhale, inhale, exhale. Hindi ako mabubuhay kung puro inhale. Mamamatay ako. Hindi na ako mabubuhay kung puro exhale. I need two-way na breathing. Inhale and exhale. Inhale ng oxygen, exhale carbon dioxide. Kaya buhay ako. Kasi meron akong two-way ng breathing, paghinga. Inhale, exhale. Ganyan din ang Kristiyano na bubuhay at buhay, palatanda na siya buhay, siya'y humihinga. Spiritual na paghinga, spiritual breathing is prayer. Pag ang Kristiyano hindi na nanalangin, hindi na humihinga. Baka bumalik na sa dating pagkatao. Nag-backslide na. So, ang isang palatanda sa Kristiyano malusog sa pananampalataya, malusog sa spiritual, he is always praying. Laging humihinga. Amen. Wag mo nang isipin ko kailan ka magpipray. Every minute, every second, kausapin mo ang Diyos.
Ikaw ba, tanongin ko, iniisip mo ba na kung kailan ka hihinga? Aba, ako hindi ko iniisip. Teka muna, magbakasyon muna kaya ako sa paghinga. Busy ako eh. Hindi muna ako hihinga ngayon. Aba, hindi pwede. Mamamatay ako. Same with prayer. Hindi mo pwede isipin. Kailan ko kaya schedule ang panalangin? Kailan ko kakausapin? Busy pa ako. Hindi. Every minute, every second, every day, kausapin mo ang Diyos. Bukod pa doon sa meron ka sinet na time, prayer time, sa prayer place mo. Prayer room. God bless everyone, mga kapatid. Heavenly Father, maraming po salamat. Pagpalain mo ang bawat isa na kasama namin sa Bible study. At nawa po, nagkaroon ng revelation ng mga kapatid patungkol sa aming paksa. 3 powerful spiritual drone bomb. Maraming po salamat sa proclaim, sa praise, at sa prayer for our victory. In Jesus' mighty name, may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. Please, share this video. Amen. God bless po. God bless everyone.